Yon, good evening mga bossing. Ayan, overtime tayo. So ito meron tayong gagawing Nissan Sentra. Ito mga bossing, ilang beses nang nilinis yung carb. Tapos nagpalit na rin sila ng carb. Yon, nangyayari sa carb niya mga bossing, kapag nag-start is namamatay. So hindi nagtutuloy yung andar. Tapos nakita natin nag-overflow doon sa loob mga boss. So ito, subukan natin ayusin mga bossing, kasi sa totoo lang napakahirap mag-ayos ng carb ng Nissan. Pagka hindi natin kabisado talaga, medyo masisira yung galing natin dito. Pero susubukan natin kasi ito challenge to sa akin mga bossing. Ayan. So hindi talaga ako gumagawa ng Nissan na carb mga boss, tsaka yung kahit anong klase ng Nissan dito sa mga old model, hindi talaga ako gumagawa. So ngayon testing natin, subukan nating ayusin. Ayan, makikita nyo mga boss, bagong linis yung carb nya. Ayan. So paandar rin natin mga bossing, pakita ko sa inyo. Ayan mga bossing, start tayo ng makina. Okay, ayan, maandar mga boss. So nilakasan ko lang minor. Bali naglagay tayo ng vacuum mga bossing, ayan. Tapos ayan yung vacuum natin, naglagay tayo ng vacuum. So ito yung napansin ko mga boss, tingnan nyo yung nasa loob ng carb. Ayan, nag-overflow. Ayan mga bossing, nag-overflow yung carb. So ang lakas bumagsak ng gasolina. Ayan, ayan mga bossing, nag-overflow yung carb natin. So ang lakas niyang magbagsak ng gasolina mga boss. Ayun na ako yung minor. Ayan, patay mga bossing pagka hininaan natin yung minor. So ngayon mga boss, babaklasin natin yung carb. I-overtime na natin mga bossing, kasi bukas marami tayong gagawin mga boss. Ayan. So ito, overhaul to, top overhaul Honda, tsaka yung Adventure, meron na tayo nabiling pyesa. So nakabili na tayo ng sigunyal. Ayan mga bossing. So ito mga bossing, kakalasin natin yung carb. Check natin yung loob, bakit nag-overflow. So isa lang na may dahilan bakit nag-overflow mga boss. Yung floater, hindi siya naka-timing mga bossing. Pwede kasing sagad to sa nakasagad to kasi siguro nagalaw mga boss, kaya yung tapo ng gasolina sobra-sobra mga bossing. So dapat diyan naka-level lang yung niya, yung gasolina sa float bowl mga boss. So check natin mga bossing, buksan natin. Yan mga bossing, nakakalas na natin itong carb. So ayan, ito bali ang naging problema mga bossing, itong floater, masyadong malaki yung bukas mga boss. So ginawa natin, yan, in-adjust natin itong floater mga bossing. Yan, kinalibrate natin. Ito yung gumagalaw na to. So ito yung floater natin mga boss. Yan, yan yung floater natin. Dapat dyan ang magiging sara niyan mga bossing is yan, dapat ganyan lang siya nakasara, ganyan. So hindi siya po pwedeng sumagad ng ganun. Dapat pagka nakaganyan siya, nakasarado na agad siya mga boss. So yan kasi pagka nakataob mga boss, yan, ganyan siya. Yan, tapos pagka nagkaroon ng gasolina, naangat siya ganun. Yan. So subukan natin mga bossing kung magbabago. Ibabalik na ulit natin yung pyesa. So ito mga boss, nasira na pala yung bago lang to mga bossing. Kapag kasi nainitan na to mga boss, lulutong na siya. Medyo mahihirapan na tayong kalasin ng buo mga boss. So subukan natin ibalik din to mga bossing. Lagyan ko na lang ng siguro rugby mga boss. Subukan natin mga bossing. Mga bossing, naibalik na natin yung carb. So tetesting natin. Ayan, paandaran natin mga boss. So wait lang, start natin. Wala naman yung floater. So tapak tayo ng gas. Isa pa.
diretso pa tayo mga bossing. So hirap talagang patinoin pagka-carb. Yan, adjust natin to. Tingnan natin kung i-start. Yan, mandar naman mga boss. So tingnan natin. Meron pa rin mga bossing. Malakas siyang magtapo ng gasolina mga boss. Ito normal. Bukan natin ito, no? Patay. Aray ko. So ito ang pinakamahirap sa carb mga bossing. Yan, okay naman yung level ng ano niya, gasolina niya. Oh. Yan. So parang kulang siya mga bossing. Yan, parang kulang. Parang kinakapos siya mga boss. So kailangan natin mag-adjust ulit. Bukan natin i-adjust ulit mga bossing. Mga boss, kinalas ulit natin yung carb kanina. So pansin nyo yung reading, yung gasolina mga boss mababa, ayan lang. So kulang yung laman ng floater natin, kaya nag-adjust ulit tayo ng floater. In-adjust natin siya para magkaroon ng laman ng gasolina. So ngayon, try ulit natin paandarin. Ayan. So check natin kung tataas yung laman ng gasolina. Ayan mga boss, kalahati na, nasa normal na yung laman ng gasolina natin. Check natin dito. So ganun talaga siya mga boss, no? Ang lakas na magtapo ng gasolina. So hinaan natin yung minor. So nagkaroon na siya ng minor mga boss, oh. Hindi siya namamatay. Kaso hindi natin kayang pababain mga boss. Siguro magdadagdag pa tayo ng gasolina mga bossing. Okay, namatay na naman mga bossing. Mga bossing, natapos na tayo dito sa Nissan Sentra natin. Sobrang hirap mga bossing kasi ang carb ng Nissan ay napakahirap talaga ito, no? So ngayon, pinagtiyagaan natin mga bossing. Kanina talagang namamatay siya mga boss. Tapos mataas yung minor. Pagka hininaan natin mga bossing, namamatay yung minor, ay yung makina. So ngayon, pakita ko na sa inyo mga bossing. Ay, overtime na natin. Ayan, start na natin mga bossing. So yung walang minor dati, so yung napakataas ng minor kanina mga bossing, ayan. Tingnan natin, start natin mga boss. Ayan, one click start. Nakita nyo yung tunog ng makina mga bossing, napakatahimik. Pinong-pino yung andar mga boss. Ayan. So i-rev natin. Ayan mga bossing, nakita nyo, umaandar na ng maayos mga boss. So hindi ko sinukuhan to kasi dito ako na-challenge mga bossing dito sa ganitong klase ng carb. So ito talaga, pinagtiyagaan natin mga bossing. Ayan, makikita nyo, umaandar yan mga boss, napakatahimik ng andar. Ayan, pinong-pino yung andar. Ayan, papakita ko sa inyo yung pulley para maliwala kayo na umaandar yung makina natin. Yan, umaandar yung makina mga boss. Pero tinan nyo naman yung minor, napakatahimik. Ayan mga bossing, pinong-pino yung andar mga boss. Sobrang tahimik ng makina ngayon kumpara mo kanina doon sa unang-una mga bossing. Yan, so okay na to.
successful yung ginawa natin mga bossing. Hindi ko na napakita kung ano yung ginawa ko dito sa carb kasi ang hirap mag video, wala akong tagahawak. So ako lang mag-isa gumagawa mga bossing. Yan, kasi gabi na, in-overtime na natin. So ang oras natin ngayon is 10 PM na mga bossing. Yan. So okay na, tiniming na rin natin gamit yung timing light. Ginamitan natin ng vacuum gauge para accurate yung vacuum natin. So okay na. Ayan, nag-automatic yung pan nya, pero yung minor hindi nagbago. Ayan, nag-automatic yung pan, pero yung minor hindi nagbago, pinong-pino mga boss. So kahit i-rev natin yan, so silipin natin yung carb kung ano yung condition niya kanina. Ayan, hindi na siya tumuturik yung gasolina niya mga boss, hindi na siya katulad kanina parang nag-overflow. So naayos na natin. Ayan mga boss, ayan yung level ng gasolina niya mga bossing. Ayan, so sakto. Alright, okay na to mga bossing. Magagamit na to ng maayos ng may-ari mga boss. Ayan. Alright. I'm the works. Tunog ng makina, amoy ng gasolina. Handa na ba kayo? Ayos na tayo. Sa Amberworks, problema'y mawawala na.